Ang tahimik na gabi sa isang kainan sa Imus, Cavite. O Tay, kamusta naman ang kita natin dyan? Wala pa nga masyado eh. Ay, Tay, okay lang yan. O siya, dito mo lang. Okay. Nabulabog ng isang malagim na krimen. Isang lalaki ang bigla na lamang sumugod at walang awang pinagsasaksak ang kahera ng nasabing kainan. Ang malagim na pagpatay, nakunan pa ng closed-circuit television o CCTV camera. Sino ang suspect at ano ang motibo niya sa nangyaring krimen? Tubong sikihor ang 34 years old na si Maribel Pagdinawan. Sige. Ayon sa kanyang ama na si Mang Mardonio, hirap sa paglalakad si Maribel dahil sa polio. Sa kabila nito, nagsusumikap siya para matulungan ang kanyang pamilya. Taong 2017, nang makilala ni Maribel ang isang binata na noon ay napadpad sa sikihor. Itinago namin siya sa pangalang Michael. Nag-aaral sila sa aming bayan, tapos nagtatrabaho din sa kontraksyon. Tapos, pumunta sa bahay namin, nagbisita yata sa anak ko. Pinabago pa siya dito sa Sikihor, parang mabait. Hindi pa, Tay. Kakasal na nga tayo, di ba? Kalaunan, nagkamabutihan daw ang dalawa. Hanggang taong 2018, nagpakasal sina Maribel at Michael. Kamusta po ang huli nyo kagabi, Tay? Ay, nako. Kakaunti lang. Ang lilit pa, kaya pinadaing ko na lang. Ayon kay Mang Mardonio, pansamantalang nanirahan sa kanilang poder ang mag-asawa. Anong una, sumama siya sa manghuling isda, tapos kung mayroong matrabaho rito, tumutulong naman yata. Nasaksihan daw niya kung gaano kamahal ng mag-asawang Maribel at Michael ang isa't isa. Nagdesisyon na po kaming bumukod ni Maribel. Ang sa akin lang, alagaan mo sana si Maribel. Makakaasa po kayo. Salamat po, Tay. Anak, alagaan mo mabuting sarili mo ha. Wala kami ron para gabayan ka. Makakasigurado kayo, Tay. Sigurado yan ha, pangako. Opo. Uy, hindi ka pa papapasok? Baka malit ka. Oo nga naman. Sige, sige. Pala. Tay, mauna na po ako. Oh, sige, bless you. Ingat, ingat, ingat. Sige. Taong 2020, lumuwas ng Cavite sina Maribel at alias Michael. Sasabi mo! Lingid sa kaalaman ni Mang Mardonio. Sino nga? Ha? Puro paghihirap pala ang daranasin ng kanyang anak sa kamay ng asawa. Ano ba kasi tong sorpresa na to? Ito na nga. Handa ka na? Oo. Taong 2020, mula Sikihor, lumuwas sa Cavite ang mag-asawang Maribel at alias Michael. Wow! Dito na talaga tayo titira. Naayos ko na yung sa advance natin, sa deposit. Nabili ko na rin yung mga kailangan natin gamit. Ikaw na lang talaga yung kulang. Ikaw talaga. I love you. I love you. Thank you. Testingin na natin yung bago nating kama, ha? Okay. Okay? Yung mga gamit natin! Iwan mo yan dyan. Akong bahala mamaya. Dito, nagtrabaho bilang isang restaurant crew si Maribel, samantalang isang welder naman si Michael. Anong ginagawa mo? Nagme-makeup. Pero ang matamis na samahan ng dalawa, unti-unti raw naging mapait. Lumabas daw kasi ang pagiging seloso ni Michael. Mahal, di ba sinabi ko sa'yo na bilin ng manager namin na magmukha kaming presentable? Presentable?
Ito yung mga itsura mo, mukha kang pokpok. Siguro balak mo lumandi doon, ano? Oo, kakasimula ko pa lang ng trabaho. Siguraduhin mo hindi ka makikipag-usap kung kani-kanino doon, ha? Umuwi ka kagad pagkatapos, ha? Sobrang seloso mo naman. Aba, syempre, asawa mo ako eh. Gusto ko ako lang tumitingin sa'yo. Pag nauna ako rito, susunduin kita. At hindi mo gugustuhin ako susundo sa'yo. Liwanag. Bata mo'y lalaki ka. Ha? Ano pinagsasabi mo? Ano? Umamin ka sa kayo nagpunta ha? Sang motel. Sino yung kasama mo? Malamig ka! Pero hindi na lang masasakit na salita ang binitawan ni Michael. Sa kayo pumunta sa motel, sino yung kasama mo? Ano yung pinagsasabi mo? Dahil kalaunan, tuluyan ng pinagbuhatan ng kamay ni Michael ang kanyang kabiyak. Hanggang saan kayang tiisin ni Maribel ang pananakit sa kanya ng mister. Pasensya na. Ang hirap makipag-agawan sa jeep eh. Sobrang traffic pa. Bata mo'y lalaki ka, ha? Amoy talim ka mo. Mahigit 1 oras ako nakikipagbunuan para lang makauwi ako na maaga. Liligo muna ako bago mag-uwi. Sabihin mo, maliligo ka para matanggal yung sangsang na lalaki mo. Ano pinagsasabi mo? Sa loob ng mahigit 4 na taon, paulit-ulit na nakaranas ng pananakit mula sa kanyang asawa si Maribel. Sumasagot ka pa? Tama naman. Pasensya na. Nag-aalala lang naman talaga ako eh. Sorry na. Mahal lang naman talaga kita. Nag-aalala lang ako na baka kung anong mangyari sa'yo. Alam mo naman eh, nangako ako sa tatay mo na aalagaan kita na mabuti, di ba? Tatakot lang din talaga ako na baka iwan mo ko. Hindi ko alam yung gagawin ko pag iniwan mo ako. I love you. Paulit-ulit din niyang pinatawad ang mister. Umaasang magiging maayos pa ang kanilang pagsasama. Sa kabila ng pang-aabuso ng asawa, tikom daw ang bibig ni Maribel sa tuwing kakamustahin siya ng kanyang pamilya. Hello, Tay. O anak, bakit ganyan ang boses mo? May sakit ka ba? Wala po. Pagod lang po sa trabaho. Hay nako anak, wag puro trabaho. Huwag pababayaan ang sarili mo. Opo, Tay. Napatawag ko ata kayo. Walang kamali-malay si Mang Mardonio sa mga sakit at bugbog na tiniis ng kanyang anak. Kumusta kayo dyan? Anak, nakakahiyaman kasi magbe-birthday yung kapatid mo sa Makalawa. Hihingi lang sana ako ng kaunting handa. Walang sinasabi. Marinig ko lang sa mga kapitbahay sa amin nga, pinagbintaan na siya. Sa pagdaan ng mga taon, lalong titindi ang pananakit ni Michael sa kanyang misis.
Ha? Ayoko na. Ha? Ayaw mo na? Bakit? Sa pagdaan ng mga araw, lalong tumindi ang pagsiselos ni Michael sa mga nakakasama ni Maribel. Sorry hindi ako Lumala rin daw ang pananakit niya sa asawa. Di ba kabilin-bilin ako sa'yo na huwag kang makikipag-usap kung kani-kanino? Lalo na sa mga lalaki? Sino yung kasama mo kanina naglalakad sa kalye, ha? Samahan ko lang sa trabaho yun. Kasama mo sa trabaho? Ha? Ano? Sino yun, ha? Siguro jowa mo yan, no? Ha? Siguro matagal mo nang nilalandi yung lalaking yun, ano? Ha? Kasi... Ayaw mo na! Bakit? Ha? Ha? Iwan mo ako? Kaya malakas ang loob mo? Ha? Ano bang meron siya na wala sa akin? Sinutok daw sa katawan niya. Tapos, kahit maghiwalay siya, hindi siya makarating sa tinitirahan sa anak ko. Hanggang Disyembre noong nakaraang taon, hindi na natiis ni Maribel ang pananakit ni Michael. Maribel! Maribel! Maribel, pagbuksan mo ako! Maribel, ano ba? Maribel, buksan mo tong pinto kundi sisirahin ko to! Nagdesisyon si Maribel na tuluyan ng iwanan ang asawa. Saan pupunta? Ayoko na. Ayoko na. Sobra na yung pananakit mo sa akin. Maghiwalay na tayo. Please. Maribel, parang ako mo na hindi. Hindi tayo maghihiwalay. Aayusin natin to, magbabago ako. Pangako ko, magbabago ako. Mas magiging mabuting asawa na ako. Mas magiging mabuting asawa ko, ha? Naririnig mo? Trato kita na mabuti. Hindi na kita sasaktan. Magbabago na ako. Mahal na mahal kita, Maribel. Parang awa mo na. Hindi pala yung mga customer natin ngayon, pero tignan mo. Sa pag-alis ni Maribel sa poder ni Michael, namasukan siya bilang kahera sa isang kainan sa Imus. O, Day, huwag ka mahihiya, Huwag kang mahihiya dito. Palo-palo ka lang sa akin. O, ayan, mga specialty natin. Wow! Mukhang masarap na ito Dito nakilala niya sina alias Rico na supervisor ng kainan at si alias Tony, isang dishwasher. O, Tony, si Maribel. Maribel, si Tony. Okay, isa din si Tony. Kaya, perfect! O, diba? Nang makalaya mula sa mister, dito na ipinagtapat ni Maribel sa kanyang ama ang pagmamalupit na dinanas mula kay Michael. Tay, di ko na talaga kinaya Ang bait-bait niya nung nandito siya. May sa demonyo pala yung lalaking yan. Tay, wag yun na kong isipin yun. Basta ang mahalaga, hiwalay na kami. Gulat talaga. Paano ang anak ko na sinasaktan niya pag nandito sa secure? Walang ginagawa siya dito. Hiniling daw niya sa anak na umuwi at sa Sikihor na lamang magsimula ng bagong buhay. Umuwi ka na lang dito. Dito maaalagaan ka pa namin. Tay, sayang naman po yung kinikita ko dito.
Ay, sabi na nga, huwag matigas ang ulo. Umuwi ka na nga lang. Nagsabi siya, mapaalam sa siyang amo nga muuwi ka ngayong May. Sabi daw niya, gahiwalay na sila sa iyang asawa, dito na lang siya tumira dahil daw binubugbog siya. Ayon sa kasamahan ni Maribel sa kainan na si Rico, maging sila nasaksihan ang pagtrato ni Michael sa kanyang asawa. Isang lugaw nga. Walang kamalay-malay si Maribel na isang matinding panganib ang nag-aabang sa kanya. Ayan, konti pa lang mga customer natin ngayon. Disyembre nung nakaraang taon, namasukan bilang cashier sa isang karinderya sa Imus, Cavite, si Maribel Paglinawan. Day, huwag ka mahihiya ah. Umaasang sa pagkakataong ito, makakatayo siya sa sariling mga paa, malayo sa dating asawa. Mukhang masarap nga, Tia. May kiraan lang. Sino masarap? Si Tony? Uy, ano ka ba? May asawa ako. Huwag kang ganyan. Pero lingid sa kaalaman ni Maribel, hindi pa rin siya makakatakas sa kamay ng kabiyak. Oh, charot-charot. Oh, Tony, si Maribel. Maribel, si Tony. Family. O, ayan, Day. Ang pwesto mo dito sa cashier. Pero alam mo na, bawal nenok-nenok dito, ha? Masama yun. Hindi naman gagawin yun. Noko. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na bago pa mangyari ang krimen, 2 beses nang nag-amok si Michael sa nasabing kainan. Isang order nga ng lugaw. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Wala ba akong karapatang kumain dito? Kung naghahanap ka lang ng gulo, wala. Unang sugod na po kasi niyan dito na po yan eh. Pangalawa na po kasi yan eh. Tinutukan na rin po siya ng kutsilyo that time. Kwento pa ni Rico, pinagsesilosan daw ni Michael ang isa sa mga katrabaho nila ni Maribel, ang dishwasher na si alias Tony. Boy, hindi ka nga dito. Talaga, may sasabihin ako sa'yo. Uy! Manig ka ha? Pinuporma mo ba tong asawa ko? Iyo, parang kapatid na turingan namin. Sigurado ka? Pag nalaman kong pinuporma mo tong asawa ko, malilinti ka na sa akin. Ano ba? Nakakahiya ka! Isa. So lahat, may duda siya. Opo, lahat po. Lahat po ng kasamahan namin dito, pinagdudahan niya po. Pero may katotohanan po ba yung Wala po. relasyon? Wala po. Sino ba yun? Dahil sa insidente, umalis sa trabaho si Tony para na rin makaiwas sa gulo. Although yung lalaki ay may naririnig siya na chismis na itong asawa niya daw ay may ibang lalaki. Sinubukan niyang i-reach out yung kanyang asawa pero hindi siya in-entertain until naisip nitong lalaki na puntahan dun sa karinderya to find out kung bakit. Pero yung babae, ginusto niya na makipaghiwalayan ng tuluyan. At ang ikatlong beses nauwi sa madugong krimen. Sa investigasyon ng Imus Cavite Police, selos ang nakikita nilang motibo sa krimen. Habang nakupo at nagbabantay sa kainan si Maribel, bigla na lang dumating si Michael at inundayan ng saksak ang asawa. Ang ating biktima siya hindi na rin nakapalag. Yun niya humantong sa panununtok sa kanya at pananaksak. At yun ang naging dahilan kaya siya bumagsak sa simento. Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Suntok po. Suntok sa likod, tapos
saksak na po. Kaya doon po ako napatakbo, napan sa kanya. Tapos dito ko po siya hinabol. Pagdating ko dito, binato ko po siya. Nung takip ng kaldero po. Ang buong krimen nakuna ng closed circuit television o CCTV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdating ng suspect. Sinaksak niya sa lieg and then ginilitan. Nung nangyayari yung isang katrabaho ng biktima natin na nakaupo doon, lumapit siya dito sa kitchen, dinampot niya itong takip ng kaldero at ibinato niya sa suspect. Dali-daling tumakas ang suspect matapos maisagawa ang krimen. Isinugod pa sa ospital ang ginang na si Maribel. Pero idineklara siyang dead on arrival. Sinubukan po siya i-revive ng hospital, subalit hindi na po kinaya. Yung stamp wound po sir sa bandang liig, base sir sa record ng hospital, ito daw po ay umabot ng 5 cm. Dahil sa testimonya ng mga saksi, dagdag pa ang kuha ng CCTV. Itinuring si alias Michael na pangunahing suspect sa pagpatay kay Maribel Paglinawan. Kinabukasan, March 25, sumuko si Michael sa Imus Police Station. Ako po'y pumatay kay Maribel sa lugawan. Umupo muna. Malaking bagay sir na sumurrender siya. Ano yung sinasabi mo kanina? Sa istasyon ng pulis, tahasan niyang inamin ang nagawang krimen. Asawa ho ako ni Maribel. Ako ho yung pumatay sa kanya. Paliwanag ni alias Michael. Nagdilim lang po talaga yung paningin ko. Sobrang selos ko. Akala ko may iba na siya. Mahal ko po yung asawa ko. Tinanong din natin kung bakit niya ginawa yun at siya pa talaga ang gumawa doon. Inamin niya na dilim ang aking paningin. Tapos we dig deeper, ano bang naging dahilan? Selos. Nahanap si Michael sa kasong parricide. Nakapanayam ng Pinoy Crime Stories ang suspect na si alias Michael. Ay namin ko naman po. Totoo yan, ako naman. Ikaw po yun. Kilala naman lang ko talaga na ako yun. Opo. Kasi hindi naman ako ng takip ng mukha eh. Ayon kay Michael, nadala lamang siya ng galit kung kaya niya nagawa ang krimen. Puno na puno ang puso ko at saka parang kinain ako ng galit. Paliwanag ni Michael, ilang beses niyang tinangkang makipagbalikan sa kanyang misis. Naisip ko yun na naggawa akong ganyan patay dahil naman sa pakiusap ko sa kanya ng maayos sana, ayusin namin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko, ang gigigil ko sa galit eh. Kasal kami. Hindi natin pwede gawin na magpakasal tayo ulit sa isang babae na ibang babae naman ang kasama sa simbahan. Iba nangako tayo sa isa't isa na pakasal tayo ulit, pwede naman siya lang din. Pero ginawa niya agad na niya. Dagdag pa ni alias Michael, pakiramdam daw niya. Ang naano ko sa sarili ko na nakasaputog ko na mayroon talaga silang ang relasyon na totoo talaga. Samantala, mariing pinabulaanan ni Rico ang paratang ni Michael kay Maribel. Uy! Mami ka ha? Pinuporma mo ba tong asawa? Wala naman po kasi sila talagang relasyon nun. Kasi lahat po kasi dito ng mga lalaki ay lahat po pinagsisilusan niya. Lahat po ng mga kasamahan namin. Kumbaga sa kampo, bawal po lumapit sa asawa niya. Hindi ko sinabi yun. Ito talaga. Sinubukan ng Pinoy Crime Stories na kuno ng panig si alias Tony, ang lalaking pinagsilosan umano ni Michael. Pero sa isang text message na ipinadala niya sa aming team, nilinaw niyang wala silang naging ugnayan ni Maribel. Depensa naman ni Michael tungkol sa paratang na sinasaktan niya ang kanyang misis. Yung disuntok, hindi ko nasuntok yan. Dito sa Manila? Dito sa Manila, nasampal ko yan unan. Yung manghingi ako ng tawad, alam ko naman yan na hindi niyo matanggap yan kasi galit na galit sila po sa akin. Hindi nila matanggap yan. Pero manghingi ako ng pasensya, hindi ko po sinasadya ang pagpatay ng anak niyo. Pero para sa pamilya ni Maribel, walang kapatawaran ang ginawa ni alias Michael sa kanilang anak. Kahit kailan, hindi ako bumigay ng patawad ka sa kanya.
ni sa panaginip. Hindi inasahan ni Mang Madronio na bangkay nang uuwi sa kanila ang pinakamamahal na si Maribel. Paalam na lang, anak ko, kasi hindi na kita makita. Nitong April 6, 2024, inihatid na sa huling hantungan si Maribel. Dalangin ng pamilya ang tuluyang kapayapaan ni Maribel at mabilis na pagkamit ng hustisya. Sobrang ginagawa sa asawa niya, babulok siya sa bilangguan. Paalala ng mga otoridad, walang mabuting idudulot kung magpapadala sa galit at selos. May kaakibat na parusa ang pananakit, lalo na ang pagpatay sa kabiyak. At sa mga asawang nakakaranas ng pang-aabuso, agad daw na lumapit sa mga otoridad. Hanggang sa susunod na Sabado, sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan, ako po si John Consulta, kakampi ng mga inaapi para sa Pinoy Crime Stories.